Alam mo na ba ang balita? Hindi mapigilan ng fans ang kiligin at ma-excite matapos kumalat ang balitang halos 90% na done na daw ang dream house ni Coco Martin at Julia Montes sa isang exclusive subdivision sa South. Ayon sa aming mga source, malawak at modern Filipino-style ang mansyon na ipinapatayo ni Coco. May 7 bedrooms, private chapel, infinity pool at isang music room na personal na gusto ni Julia. Ngunit, higit sa lahat, may chapel raw sa loob ng property. At ito ang nagpapatanong sa mga marites. Bakit kailangan ng chapel kung hindi pa kasal? Ayon sa isang showbiz insider, napupuno na din daw ang pamilya ni Julia at ni Coco kamakailan. Sa isang intimate dinner na tila may special announcement. Tahimik lang sila pero iba yung vibe. Parang may tinatago talaga, sabi ng source. Kung true man ito, mukhang hindi lang dream house ang tinatapos ni Coco, kundi pati ang pangarap na kasal nila ni Julia. Samantala, habang patuloy na nilalabanan ni Kris Aquino ang kanyang autoimmune disease, mukhang may bagong chapter sa kanyang buhay. Healing, moving on, at muling pag-ibig. Sa kanyang post updates, makikita ang malalaking pagbabago. Mas nagliwanag ang aura, nadagdagan ng timbang at mas positibo ang mga caption. Pero sa gitna ng mga smile emoji at inspirational quotes, hindi nakaligtas sa fans ang mga banat na may halong lungkot at nostalgia. Sa isang post, binanggit ni Kris ang isang taong naging kasama niya sa scariest time ng kanyang buhay. He was one of the few who saw the fear and tears I tried to hide. Ani Kris, dito na nag-ingay ang comment section. Sino kaya ang lalaking tinutukoy ni Kris? Ang daming inamin niyang spesyal. Ang misteryosong politician na inulan noon ng mga espekulasyon. Dagdag pa rito, inamin ni Kris na lumalala ang bone pain niya tuwing malamig ang panahon. Pero hindi raw ito dahilan para sumuko. This is now part of my life, but it hasn't broken my spirit, sabi ni Kris. Sabay post ng throwback photo na may caption na, "Some people stay even in memories." Maraming netizens ang naniniwalang hindi pa tuluyang sarado ang puso ni Kris. Kaya tanong ng bayan, sa paglipat niya sa probinsya, may magbabalik din kaya sa kanyang buhay? Isa pang balita, Anjo Iliana versus Tito Sen, patungo na sa demandahan, nagbabala ang mga Soto. Habang patuloy ang mainit na word war online, mukhang tuluyan na mapupunta sa korte ang issue sa pagitan nina Anjo Iliana at Senator Tito Soto. Matapos ang viral videos ni Anjo, kung saan sinabing may sindikato raw sa Itbulaga at may kabit umano si Tito Sen, kinumpirma ng ilang malalapit sa pamilyang Soto na pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang pagsasampa ng cyber libel case. Isang insider ang nagsabi, tahimik lang si Tito Sen pero galit na galit ang pamilya. Hindi raw totoo ang mga sinabi ni Anjo at labis nilang ikinagulat ang mga paratang. Habang si Anjo naman, lalong tumitindi ang mga banat online. Sa kanyang huling live, sinabi niyang handa siyang ilantad ang lahat sa tamang panahon. Hindi ako takot. Alam ko ang katotohanan. Ani pa niya. Ngunit ayon sa ilang netizens, halata raw ang bitterness ng aktor dahil hindi siya binalik sa Itbulaga matapos ang reformat. May iba ang nagsabing desperado na daw si Anjo sa publicity dahil may plano itong tumakbo sa politika sa 2028. Sa kabila ng lahat, nananatiling kalmado si Tito Sen. Let's not stoop down to that level, anya sa mga mamahayag. Pero kung totoo ang balitang naghahanda na ng legal action ang kampo ng Soto, mukhang hindi lang sa social media magtatapos ang bangayan, kundi sa korte mismo. Ang tanong ngayon, kung magkaharap sa korte sina Tito Sen at Anjo, sino ang mas maraming pasabog? Don't forget to like, comment, share, and subscribe now. Thank you for watching!